for Consistency and Productivity Award. Proud product of the Lifestyles Products, a good friend, a good mother, and a good wife, and a dashing lady woman beside so many on the Zoom line now. Together, please help me welcome International Marketing Director Christy May Gordnes from Davao City. Take it away, IMD. Good morning. Good morning! Good morning, everyone! Wow, Sir Alps, good morning! Andyan siya sa, sa room. Kaso lang, hindi siya na-unmute, no? Pero sige lang, I know, marami siyang mga wins sa life. And by the way, I am International Marketing Director May Gornes. Konti lang tayo dito sa room kasi alam naman natin, no? Saan sila ngayon? Nasa Bohol. Tapos, selected lang doon. May mga areas kasi doon na wala silang, watching from Bohol. Si Ma'am LV Docdusil, no? Yung iba naman is, yung tumawag yung isang business partner, sabi niya, mahina daw yung signal doon kasi naglagaw-lagaw pa yan. Amo na. So, ayan, thank you very much sa nabigyan ako ng time dito na mag-share sa aking knowledge. And alam niyo ba, very excited ako. Itong topic ko sa inyo, ABCs to success. Alam niyo bakit ABC yung favorite ko na tagline? Kasi madali lang siyang tandaan. Alam niyo mo, kagaya yung edification, ABC yung gamit ko para madaling matandaan. Yes or yes? Grabe, no? Napaka-excited ko. Sino ba excited dyan? Type me sa comment down below if you are all excited. Kasi itong topic ko na ito, yes, sabi din ni Ma'am Zenaida Poro from Davao City, me, Ma'am LV, me, sabi ni Alz from Bukidnon, me, and Australia, me, thank you very much, no? Yeah, kasi naka-RLT, so very excited sila. How about ang iba dyan? Sabi ni Ma'am Irene, me. Thank you very much, Ma'am Irene. Siya ang gumawa ng slides ko. So, eto, let's proceed. Ano ba itong ABC to success? Ano ba ito? Magpakilala muna ako kasi hindi naman lahat no nakakilala sa akin. Ako pala si May Gornes from Davao City. Humble beginning ko, isa lang po akong empleyado noon, very simple. Yung mother ko is a teacher and my father is a truck driver. Alam niyo naman no, yung mga teachers mahuhulog talaga sa mga drivers. Kadalasan na hindi lahat. Yun, yung mother ko, nagkagusto siya sa isang driver. Then, ayun, simple lang masyado ang life namin. Kaya, sino yan yung sabi ng mga magulang natin, mag-aral ka lang ng mabuti or para kayayaman at makuha mo yung gusto mo sa buhay. Magiging successful daw tayo. And ako naman, grabe naman ang pangarap ko. Kaya, nag-aral ako ng mabuti. Hindi naman ako yung honor, 'di ba? Pero pinagbutihan ko, nag-graduate ako ng accountancy, and nag-review ako ng 1 year talaga yung review ko. Nag-second cycle ako bago ako nag-take ng CPA board. And you know, I am now a 2-time frustrated CPA. So buti na lang hindi ako nakapasa no kasi may plano pa lang Diyos sa akin. And of course, nung inintroduce sa akin itong lifestyles opportunity, nung tiningnan ko na siya, nandun ako sa law school, sa Ateneo Law School. Yes, mag-abogada sana ako. Ganyan ako very passionate mag-aral kasi all I thought, ang pag-aaral ang makapagbibigay sa akin ng magandang buhay. Ayun, yun talaga ang ang very passionate ako doon sa pag-aaral ko. And nakapasa ako sa Ateneo Law School and I'm very proud of that before. Nung hindi ko pa nakilala si Lifestyles. Nung nandito na ako sa Lifestyles,
yung pag inintroduce sa akin itong lifestyles, nagkasakit yung mother ko. And to cut a long story short, naging member talaga ako ng lifestyles because God's plan is better than our plan. Kahit anong iwas natin dito, ilang beses man yung iwasan ang lifestyles, kung para kayo dito, kung heart natin is very pure, gustong mabago ang buhay, gustong tumulong sa mga tao, I'm sure you are with lifestyles. Yes or yes? And of course, ano pa? Yun, yung life ko ito yung big why ko, ito yung mga taong nag-ano sa akin, kaya ako nag-keep going dito sa lifestyles, ups and downs ko dito, no? Ang ganda talaga ng ano ko, yung binasa ko kanina, yung, 'di ba? When I read the Bible, alam nyo, IMD pa ako no, tagal-tagal ko sa IMD, pero alam nyo ba, sabi doon sa message sa akin ng Bible, is ginapa-strong lang daw ako. Kasi dapat mature ako bago ako mag-GMD. Kasi being yung mga problems daw natin, yung mga struggles, yun ang nagpapalakas sa atin dito sa lifestyles. No? Nagiging quality distributors tayo. Nagiging quality mentor. Nagiging quality leaders. Yes or yes? And ano pa, eto marami ako, when I sign up sa lifestyles, marami ako mga gala. And of course, dito sa lifestyles, first time ko din, no? Sa clan namin, first time na may naka-purchase ng brand new car. Grabe, merong mga car second hand. Ito, proud na proud ako dito. And during the pandemic, alam niyo na ba, ang car ko na naman is Ford Everest Titanium Automatic. Talaga, ang ganda talaga ng lifestyles. And of course, because of these lifestyles, itong lifestyles na ito ang nagpabago sa pananaw ko sa world. Akala ko super lawak ng world, parang universe. Ngayon, world na lang. Kasi mapupuntahan pala natin with right na opportunity. Kasi magkakaroon tayo ng income. And of course, yan, marami akong mga gala dyan. Yun ang pinaka-importante dito, Luzon, Visayas, Mindanao, because of this opportunity. Kaya ito, ano ko lang to sa inyo ha, parang introduction ko lang ito para maintindihan niyo yung main topic ko. Hindi lang dito, 'di ba, outside the Philippines and not only here and outside the Philippines at nagbago talaga ang buhay ko. Ayan, let's start na for our ABC to success. Ano ba itong ABC to success? Ayan, marami pa akong mga travels, no? And awards, of course. Di ba sabi ko kanina, hindi ako honor student, but because here sa lifestyles, wala yan. Uy, yung honor dyan, hindi daw yun magamit. Sana no, yung medal is maprenda. Sana totoong gold. Gold-plated lang pala. So, ito, ABC to success. Ano itong ABC to success? Napaka-importante ito, lalo na sa mga bago. Gusto ko talaga simplihan ko lang yung topic ko. Kasi last time, nung binigyan ako ng opportunity na mag-topic na ito, very simple. Why network marketing? Why choose network marketing? Very, very basic. Pero matatandaan natin, di ba? Doon tayo sa basic. Because I am here to speak with you, not to impress, but to express. No? Yung ano talaga yung ibibigay ko yung best ko, simple lang ito, pero malaki ang impact sa atin. Because parati natin itong maririnig sa NDSO. Siguro comment down below kung sino yung naka-attend na ng NDSO. Sige nga, sino ba naka-attend dyan ng NDSO? Ay, wala pang naka-attend ng NDSO. No? 42 lang tayo sa room. Kasi nandoon sila, ay si Ma'am Zenaida Porol, naka-attend na siya. Oh, si Ma'am Irene Cuama, grabe, supportive talaga tong mga business partners ko. Thank you very much, Ma'am Kesa Marie. No, gusto ko sana mag-English, pero parang yung ano, may red na ito tumutulo na sa ilong ko. So, ang attitude, di ba sabi doon, lots of NDSO attended, sabi ng Felipenis. Alam niyo ba, di ba sabi doon, ang attitude natin is 95%, only 5% ang skills. Kaya itong 95% ang topic natin ngayon. Para na tayong minumold ngayon. Because of that
95%. Say 95%. Shot 95%, 'di ba? Ang attitude natin, 'di ba? Hindi lang ito yung attitude lang ha. Yan, sabi ng upline ko, pag good daw ang attitude ko is magiging global marketing director ako dito sa Lifestyles. So kailangan ako maging mabait, kailangan ako hindi po ganon ang ibig sabihin nito. Ito yung attitude mo towards the business, the way you look at things sa business natin. Yes, may attitude na tayo, good attitude na tayo nung before tayo nag-lifestyles, pero itong attitude na ito yung sa culture natin dito sa lifestyles kasi 'di ba? Iba naman tayo ng culture. Yes, we have mga ethics, no, sa iba't ibang field natin. Pero alam nyo ba dito sa lifestyles, meron tayong culture na yung culture hindi yun binabago because of that culture kaya tayo nagkaroon ng almost 100 global marketing directors. Ay mabait naman ako kasi sabi ng mother ko mabait ako, sabi ng mga kaibigan ko mabait ako. Yes, mabait ka. Pero may attitude tayo na dapat i-align natin dito sa business. Dito muna tayo sa business ha. Attitude towards the business. Ano dyan yung behavior and character natin towards the business. Di ba? Ano yan? Yung attitude natin, 'di ba? Sabi ni John Maxwell. Ay mapupuno tayo ng John Maxwell dito. Sabi niya, attitude is the library of your past, no? Then ano pa naman? This is also the speaker of your present and the profit of your future. Ay, importante pala masyado ang attitude, ma'am, because this is our profit sa future natin. Kaya pala baguhin natin yung attitude natin towards the business kung the way we look at things because ito yung profit natin sa business. Ano ba yung profit? Kung futuristic tayo, profit means yung advantage natin sa lahat ng bagay. Hindi lang sa time, hindi lang sa money, hindi lang sa relationship, hindi lang sa sa ating yung faith natin. Dapat balanse tayo, di ba? Kasi yung attitude ang magbalanse sa atin. Ano ba naman yung ang dami-dami mong ang pera, pero kumusta naman yung relationship mo? Kumusta naman yung faith mo kay God? Kumusta naman yung health mo? Di ba? Eto, excited ba kayo? May point, di ba? May point siya. So, paniwalaan natin itong, sabi ni John Maxwell, na ito ang profit sa future natin. And ano pa ba? Itong attitude, ito siya? Mag-determine sa success natin dito sa lifestyles. Yes or yes? Oh, di ba? Ano pa? No, may pindutin na naman yan ngayon. Ay, pindutin niya yan. Another slice nga. Oh, kailangan din, because of that attitude, magiging positive ang mindset natin. Ano yung tatagalan ko dito sa attitude ha? Ito yung pinaka gusto kong slides kasi 95% ito. Yung positive mindset natin, the way we look at things, di ba? Kasi mayroon, yung positive mindset natin, it depends upon our perception. Kung ang perception natin, very negative tayo. Alam niyo ba, paano malaman na negative pa ang mindset mo? Ang mindset ng downline mo? Or mindset ng sino ba dyan? Is dito sa business natin, if napapansin pa niya ang mga kaliit-liitang bagay na negative sa lahat ng bagay. Ano ba yan si Crossline? Hindi naman marunong manamit. Ang kulay ng hair niya, green. Tama ba naman yan, di ba? Ano ba yan si yung mentor natin? Akala ko ba marami siyang pera? Bakit hindi siya naglilibre? Di ba? Yun, ano ba yung mukha niya? Maganda sana siya, pero hindi siya marunong magsuklay. Talagang yung nakikita kahit nakaliit-liitang bagay. So type mo dyan na positive ako. Sige, type nga, positive ako. Affirmation yan. Positive ang mindset ko. No?
Positive ang mindset ko, mahaba-haba, no? PM na lang. PM, positive mindset, no? Kasi ang iba dyan, no, nasa airport na, oh, ang iba dyan is nasa ano pa, nasa gala pa, no? Ang ganda dyan sa Bohol. Oh, paano mo malaman pag yung positive pa ang mindset ng kausap mo? Pag wala nang lalabas na negative sa bunganga niya, lalo na, no, pag ano, yung wala naman talagang apply dito, walang apply na nagsasabi ng negative, no? Again sa ano niya, sa downline niya, kaharap yung mga downlines pa niya na iba. Kasi dapat positive lang ang pinubuga natin always. Kasi pangit naman, no? Napakapangit talaga. Pag siraan natin ang kapwa natin lifestyler, diba? Para mo na rin siniraan yung business mo. Hindi naman tayo dito pumasok sa lifestyles para lang sa pera alone. Pumasok din tayo dito sa lifestyles sa kabuuan natin kasi itong lifestyles hindi basta-bastang hindi basta-bastang business. This is the best business in the world. Sabi nga ng ano no ng downline ko, no other than Executive Director Feline Pabrua, sabi niya, ang dami-dami ko nang nadaanan na businesses, nag-teach pa ako, lahat, 'di ba? Lahat na parang halos lahat na guidance counselor pa ako, halos lahat is na try ko na pero ibang-iba si lifestyles because this is a transformational business. Kung ikaw, 'di ba? Ano yung sabi dito? Pass negative up and when you're up, go down. When you're down, go up. Very basic pero ikaw, yun ang sukatan mo dito sa business, sa maturity mo. 'Di ba? Yun ang pinaka ano ba yan? Yun ang nagmo-mold sa iyo. Yun ang basis mo or yun ang ground zero mo. I-evaluate natin sa sarili natin kung ina-apply ba natin ang pass when you're up, go down. When you're down, go up. Ano bang ibig sabihin yan? Kung very excited ka, when you're up, then pasa mo yan sa downlines mo. Go down. Because yung mga downlines mo, yan yung business mo. Pag pinasahan mo yan ng mga positive, ma-excite yan sila. And alam mo ba, pag ma-excite sila, makaproduce yan ng points and magbago din ang pananaw niya sa life and magbago din yung income niya. Kasi ma-transform siya. Then, gagalaw na yan and magkakaroon ka ng leader. And ano ba yung when you're down, go up. Kung down ka, go up to your uplines. Di ba? Attitude yan. Grabe yan ang attitude. Yan ang molder natin dito. Yun yung very basic na molder. Alam niyo kung bakit? Pag excited po tayo, saan tayo lalapit? Of course, sa upline. Kasi si upline ang makakatulong. Si upline, ang alam niya kung anong gagawin sa iyo. Siya lang talaga ang lapitan mo. Huwag si crossline, huwag si downline. Kasi yan si downline, makikinig lang yan. Tapos, ganun ba? Eh, madi-discourage yan. Parang kang bumunot ng baril na pinaputukan mo yung paa mo. Sinira mo yung business mo. Type yes if you agree. Oh. 'Di ba? Yes or yes. Ayan. Then, ano pa yun? Gratitude. Attitude. Be thankful sa ano natin, sa ating nag-invite dito. Kahit na, 'di ba? Ano ba yan? Ano ba yan ano ba yung nag-invite sa akin? Ang kulit. Always niya akong tinatawagan. Kinukulit niya ako. Pasalamat ka. May upline ka pang nangungulit sa'yo. Pag walang mangulit sa'yo, ay, grabe. Meaning, hindi ka na niya pinapansin. Meaning, wala siyang pakialam sa iyo. No? Yan, yun, dapat
gratitude. Tapos ano ba yan si upline? Yung nag-invite sa akin, hindi marunong. 'Di ba? Pasalamat ka rin kasi in-invite ka, nakita mo 'tong opportunity na ito. So, maghanap ka kung sa tingin mo na hindi niya ma-meet yung requirements mo, then may mga uplines pa diyan. Huwag niyong siraan si yung nag-invite sa iyo kasi alam mo, very blessed tayo. Sige, sabi nga sa sarili mo, I am blessed. I am blessed. Bakit? Kasi andyan pa yung mga uplines natin. Hindi kagaya ng iba, sinabihan ko nga yung isang downline ko, sabi ko, pasalamat tayo, no? Yung uplines natin is full-time. Kasi yung ibang mga uplines, hindi full-time. No? Sino yung may mga uplines dyan na full-time? Very blessed kayo. Dapat nga ma-promote kaagad kasi marami dyan na yung mga uplines nga hindi full-time pero napopromote pa rin. Kasi we have a brilliant mind. Alam naman natin kung anong gawin natin, 'di ba? May genealogy tayo. Then pwede tayong umakyat. Okay? Ano 'yan? Benefit of the doubt. Ano 'yan benefit of the doubt? Ito sample ko na lang. Give benefit of the doubt. Halimbawa lang, 'di ba? Nung ano ba 'yan si apply hindi kaagad nagasagot ng sa pagtineksan ko. Please, benefit of the doubt, baka nagda-drive yan, baka baka nag-STP yan, 'di ba? Kailangan meron kang benefit of the doubt. Hindi ka agad yung magreklamo kaagad kasi pag ang reklamador dito na ano na distributor, alam nyo, wala pa yung pera. Kasi yung mga leaders natin dito, ay, yung mararaming pera na dito, marami nang natutulungan, positive na ang tingin nila sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Ano pa? Ano pa? Ay, ano ba naman itong upline ko? Always akong pinapagawa ng slides. Then be thankful. It's because ikaw yung napili ng upline mo kasi may nakita siya sa iyo. Yes or yes. Kaya nga kanina yun, nag-huddle kami. Sabi pa ni NMD Wendell, no? Pinapagawa kaagad siya ng slides, rush. Pero na-reflect niya sa sarili niya na happy naman siyang ginagawa yon. And buti nga binigyan siya ng chance ni Sir June na pagawiin ng slides. Kasi natututo daw siya. Sabi ko nga, oo nga, no? Grabe yung mindset, no? Then, ano pa? Ano pa? 'Di ba, nung pandemic, alam niyo ba nung pandemic, walang product. 'Di ba, walang product yung company kasi naubos. Ano, hindi naman yan control ng company. Kung yung iba, nagrereklamo, pero alam mo ba, yung ibang leaders, pasalamat tayo. 'Di ba? Binibigyan pa rin tayo ng product kahit na pakunti-kunti. Ibig sabihin niyan is ginagawa pa rin ng company natin yung nararapat sa atin, 'di ba? Gusto lang niya yung maka-benefit lahat ng products. And ano pa ito? Humble down. Dito sa lifestyles, pwede ka aminin natin kung mayroon tayong mga mali kahit na uplines ka pa diyan, it doesn't mean na upline ka, you are perfect. No. Lahat tayo nagkakamali, 'di ba? Mag-sorry tayo, "Ay, hala sorry pala, hindi ko na-announce, sorry talaga." So, hindi naman 'yan nakakababa ng moral, 'di ba? It's just that nagiging professional ka, yung attitude mo is nagiging positive na, is because 'pag aminin mo lahat, you are not a blaming machine. Alam niyo ba 'pag hindi tayo blaming machine, tayo ang natututo. Kung may mga pangyayari, don't blame. Ano ba? Ano bang nangyari? Ay, ano ba ito? Hindi ako naka-work kasi yung husband ko, siya kasi, ay, hindi ako naka-work kasi yung upline ko, grabe talaga yung ugali, hindi ko siya gusto. 'Di ba? Ano kasi itong downline ko, hindi naman, makaka-discourage. Naluya ako kaya ako hindi na lang mag-work. Ano ba ito? Hindi ko gusto yung mga nangyayari sa paligid. 'Di ba?
Kung sabihin mo, ano kaya ang ambag ko dito? Kaya naging ganito yung downline ko. Ano kaya ang ambag ko dito? Kaya naging ganyan ang upline ko. Then, if you, di ba, there's always two sides of the stories. Ano, it takes two to tango. So, sabihin mo, ay, kung hindi nila kayang isolve, kasi dalawa naman kami dito, may kasalanan din si upline, may kasalanan din si downline, or may kasalanan din si prospect, may kasalanan din ako. Why not admit it and find a solution? Then, pag nasolusyonan mo, bingo. Alam niyo kung bakit? Nabigyan ka na naman ng opportunity na makasolve ng problem and tataas na naman ang value mo. Yes or yes, magiging leader ka. Ano pa? Giver than taker. Dapat dito sa lifestyles, kahit na sa lahat ng bagay, isipin natin, dapat giver tayo. Giver, hindi naman kailangan monetary giver lang, no? Hindi naman ganyan, no? Giver tayo ng ano? Giver tayo ng positivity. Giver tayo ng knowledge. Hindi natin ipagkait. Ay, hindi kita downline. Ayaw ko magbigay sa iyo ng hint. 'Di ba? Ay, hindi ka under sa mentorship ko. Kaya, tsupe lang kayo. 'Di ba, ipakita mo yung bad attitude mo kasi hindi siya under sa organization mo or hindi under sa mentorship. Grabe, no, yung attitude. Kasi pag hindi na-align yung attitude, alam nyo ba, walang blessings diyan. Bahala. Kung sabi ay, naman ko'y may batasan ko, wala lang mo naangay. May mga ganyan din na talagang pinagpaglaban. Ganito ako, pinanganak akong ganito, mamamatay akong ganito, ganito ang prinsipyo ko. So true, sabi ni Ma'am Feli. 'Di ba? Kaya nga, ang business natin is transformational. Yung hindi mo na nakikilala yung sarili mo habang dumadami yung downlines mo, hindi mo na nakikilala, ako ba itong nagsasalita? Yung minsan, parang yung ibang tao sabi nila, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Parang hindi na ikaw kung magsalita, ibang-iba ka na magsalita, no? Hindi mo parang ano, iba ka na, ang taas na, may sense ka ng kausap. Ano pa, kailangan tayo mag-aral dito, lalo na itong mga leaders. Kasi kahit saan ka pupunta, di ba, pag leader ka, dapat marami kang ibato ng mga positivity, mga learnings. Sabi nga ni Ma'am Feli, ay, thank you very much, Ma'am, kasi ikaw yung nag-influence sa akin na magbasa ng libro. Kasi I am now reading, kasi malapit ako matapos sa 7 Habits of a Highly Successful, Highly Effective People. And yun na din pala binabasa niya ngayon. So, clap, clap, clap naman dyan. Kasi marami tayong matutunan. Ibang-iba talaga pag mayroon kang personal na knowledge mo. Aside yung pag-attend natin ng mga ganito, ha? And magiging positive yung mindset natin sa mga bagay-bagay. Kung meron diyang mga negative, ay, yung may marinig ka na, uy, sabi ni ano, sabi ni ano, sabi ni ano. Okay. Let it be. Opinion niya yan. Di ba? Ganun lang. Walang stress. Di ba? Ano ba to? Ay, ibalik mo nga, ma'am. Ibalik mo pa po sa slides ko. Talagang i-emphasize ko itong attitude na ito. Kasi 95% ito. Di ba? Then ano pa? High roaders. Ano ito? 'Di ba, mayroon naman diyang, wag ka naman magpakam super martyr talaga, yeah, yes na yes ma'am, kay magka-cancer ko. Ma-stress, maka-cancer daw ang stress. Of course, yes, maka-cancer ang stress. Kasi magka-cause siya ng mga inflammation sa loob ng katawan. Kaya wag magpa-stress. Alam niyo, marami talaga, 'di ba? Maraming negative sa atin. Ay, naga talk against us, 'di ba? Hindi dito sa lifestyles wala namang ganyan, no? Maybe sa labas, pag lifestyler ka, positive ka, hindi ka naninira ng ibang tao. Ang tingin mo lang sa lahat ng mga bagay-bagay is part lang siya doon sa destination na gusto mo. Kaya nga pasalamatan natin, no? Kung meron tayong apply na medyo alanganin, maybe gilid ka lang sa next apply na yun talaga ang makapamold sa iyo. Kaya
Say thank you sa lahat ng bagay. It's either negative man yan or positive. Lahat niyan, ang ending yan is positive. Oh, no? Basta yung tinuro ko talaga, tinuro ko kay kay Ma'am Maitel Herales, sabi ko sa kanya, Ma'am Maitel, basta pasalamatan mo lang lahat ng mga bagay, it's either positive or negative yan because sa dulo niyan, positive ang effect niyan. Kasi yung heart mo is very pure. Gusto mo ang ganitong mangyari, kailangan mo yung pagdaanan, yung bagay na yan para ka makarating doon sa paruroonan mo. Kung tingin mo ngayon parang negative siya, makakasira ng araw, just find the good side of it. And I know may positive dyan. And malaki masyado yung positive dyan. And what if, ma'am, sira talaga yung ano ko, ma'am ba, yung apply ko talaga, yung parang hindi talaga kami match. Then, or yung downline ko, ma'am, ganito talaga, ma'am, or yung prospect ko, ma'am, or what, blah, blah, blah. Kung ginawa mo yung lahat, tapos in-explain mo na yung side mo, wala pa rin nangyari, then, zip your mouth. Oh, di ba? Zip your mouth. Tapos kung alam mo, nasa ano ka, yung nasa tama ka, or yung tingin mo yung core values mo, yung principle mo, nag-stick pa rin. Tama 'yun. Basta always kung sinasabi yung principle ko sa life 'no, sabi ko, I will stick with my values and principles sa life ko. Bahala na kayo diyan, bahala na anong sabihin, 'di ba? Ito ha, kasi pag mag-isip tayo, we will live according sa anong sasabihin ng ibang tao. Hindi tayo magiging masaya. Alam niyo kung bakit? Kasi we lived here ang alam ko talaga, we live here sa world not to impress everybody. Kasi may gagawin ka man or wala kang gagawin, may sasabihin at sasabihin din. Yung mga positive na mga tao, ah, ma-amaze sa'yo. Yung mga negative na tao, may masasabi sa iyo. Alam niyo ba, ano lang, kung ano yung tingin ni God sa inyo, kung alam niyo na kaaya-aya yun sa mata niya, and that's good and tama ka. Yes or yes? Then, next is, 'di ba? Ito, mayroong test dito about yung, next slides please, about dito sa, ito, kung meron tayong mga test, 'di ba? Kung halimbawa ang skills mo equals 82, oh, ang taas-taas, no? Magiging successful ka dito sa lifestyles. Grabe. Then kung halimbawa ang knowledge mo 96%, ay magiging successful ka dito sa lifestyles. Yung hard work mo is 98%. No, magiging successful ka dito sa lifestyles. Pero alam niyo ba, dapat yung attitude natin is 100%. Kasi baliwala yung lahat na yan kung below 100 yung attitude natin. Attitude natin towards the business, wala namang perfect dito, di ba? At least we aligned it. The business kasi yung topic natin, pero alam nyo ba, applicable ito sa life natin. Kasi noon, grabe ka kung makayaw-yaw sa ano mo, no? Sa partner mo, pero ngayon, ay, parang, hala, nagtaka sila, oh, bakit hindi na ako pinagalitan ito? No? Smile, smile lang. So, ano pa? Next is, tapos na ako sa attitude. Di ba? Ano bang attitude? Maganda pa yung topic na yon? Sino bang natamaan dyan or matatamaan pa lang? Me. So, next slides. Ano ba? Ano pa ito? Ano pa? How far you go in life depends on how you're being tender with the young, compassionate with the ages, sympathetic with the striving, and tolerant of the weak and strong. Someday in life, you will have been all of this. Alam niyo kung bakit? Para maintindihan natin lahat ng mga bagay. Ito ang hint ko sa inyo ha. Nagiging bata din tayo. 'Di ba? Nagiging bata din tayo kaya naintindihan natin yung mga bata. Naging direct distributor din tayo. Nagiging prospect din tayo. Alam niyo ba 'yon? Kailangan intindihin lang natin yung lahat ng mga bagay-bagay. Yes, maganda ang topic, ma'am. Yes, Ma'am Zenaida, napakaganda. Real talk po ito. Oh,
Wala akong disclaimer lang ha, wala akong pinatatamaan, wala din akong real talk lang ito. Lahat ito nangyayari, yes or yes, nangyayari talaga kasi iba't ibang ugali tayo dito. Pero I am so very blessed kasi nandito tayo sa lifestyles, 'di ba? Na madali lang nating ma-patch up lahat, no? Just talk lang, mag-talk lang, then ayan na naman kasi positive talaga ang mindset natin. Yes, tama. 'Di ba? Kailangan habaan natin, yung iintindihin natin yung bakit ganito, kasi direct distributor pa lang siya, bagong sign up, kaya ganyan. Taasan natin yung ano natin, yung standards natin sa mga bago, 'di ba? Kasi once in our life, nagiging bago din tayo. Yeah, bato-bato sa langit. So, permission to live. Ay. So, ano ito? Compassionate with the ages, 'di ba? Yung mga ano, yung mga matatanda, dapat mahaba rin yung pasensya natin kasi hindi naman tayo dumaan ng pagiging matanda, no? Pero magiging matanda din tayo pagdating ng panahon. Kasi tatanda tayong lahat, yung age lang. Kasi lahat tayo is healthy. Kasi umiinom tayo ng intra. Dito din sa lifestyles, intindihin natin yung mga nauna sa atin. 'Di ba? Intindihin lang natin lahat. Downline, upline, crossline, prospects, and magkaroon ka ng ah, positive na outlook sa life. Ang sarap maging positive. Alam niyo ba 'yun? Wala kang makita ng mga negative. Ang saya ng life, no? No, ang saya talaga ng life. So, dapat tolerant of the weak and strong. Someday in your life, lahat tayo is pagdadaanan din natin kasi kung ngayon downline ka, magiging upline ka rin. 'Di ba? Kung upline ka ngayon, marami pa masyadong mga downlines na dadaan sa iyo and may mga uplines ka rin. Yes or yes? And ano pa, gusto niyo ba yung topic ko? Gusto niyo ba? Naka-relate ba kayo? Very simple lang, 'di ba? Simple lang pero relatable. So next slides na naman. Ano ito, nasusurprise talaga ako dito. And then A, B, C. A stands for attitude and B stands for belief, no? Favorite ko talaga itong ABC kasi madaling tandaan. Oh, ABC ha. ABC, ganyan lang. So, ano itong belief? Ano ba itong belief? Ito yung ano natin, yung bakit tayo nagstay dito sa lifestyles because of our belief. Kung makita niyo diyan, impossible maging ano ako, magiging GMD ako. Ay, no, lagyan lang ng space. I'm possible na mag-GMD ako. Same ng mga letters, 'di ba? Same ng mga letters, may space lang. Iba na kaagad ang meaning. No? Kung makita natin, ano din dyan? Opportunity is now here. 'Di ba? Kung isulat nyo sa notebook nyo, opportunity is now here. Pwede din. Opportunity is nowhere. No, no, 'di ba? Same lang kung isulat mo, same lang ng letters, pero ano, opposite ng meaning kasi yung belief natin dito, may belief ka ba na mag-GMD ka dito sa lifestyles? May belief ka ba na magiging leader ka dito? May belief ka ba na magkaroon ka ng maraming mga downlines? 'Di ba? Nung nag-sign up tayo, hindi natin alam kung sino ang makakasama natin dito sa lifestyles at hindi din natin alam kung magkakaroon ba tayo ng kasama dito sa lifestyles. Pero ang alam ko lang, pag hindi lang tayo mag-quit, just stay here sa lifestyles, I know magkakaroon din tayo ng downlines and magiging global marketing director tayong lahat. Yes or yes? I am a GMD in the making. Yes or yes? No? Ay, I'm so excited talaga. Thank you very much talaga, no? Kay Sir Jun Igot, GMD Jun Igot. Siya yung nagkapa-fire up sa heart ko. Always niya ako nire-remind, kinukumusta. Then, tinuturuan, sometimes sinasabunan. And alam nyo ba, sabi ko nga, sabunan mo na lang ako ng sabunan kung yan lang ang gateway ko going to become a GMD. Ay, grabe. Tatanggapin at tatanggapin ko yan. And sabi ko din sa mentor ko, kahit na
kahit na, sinabi ko din to kay Ma'am Jen, sinabi ko kay GMD June, sabi ko, kahit na offeran pa ako ng mas malaki at mas sure, mas mabilis na money, na napakalaking money, dito pa rin ako sa lifestyles. You know why? Because naniniwala ako, nung down ako, nung nag-pray ako kay God, na Lord, bigyan mo ako ng business na ang health and ang wealth is magsama. Ibigay mo po sa akin. Then binigay niya ang lifestyle sa akin. So, God's gift ito. No? Bakit ko ba isang tabi yung gift ni God sa akin? Sino ba naman ako? Binigay na nga ni God. Pag si God ang nagbigay sa atin yan, wala yang paltos. Dito ka magiging successful because hindi pa nagkamali si God. And yung mga prophecies niya, yung mga promises niya sa atin, hindi po yan nagkamali. Kaya stick ako dito sa lifestyles. Yan, ganyan kataas ang belief ko dito sa lifestyles. Kahit na may money ka agad dyan, money. Ay, yes, lifestyles pa rin ako. It's because hindi ako loyal, hindi itong basis ko, loyal ako sa company, or loyal ako sa upline ko, or loyal ako kahit na sino. Loyal ako sa promise ni God sa akin. Loyal ako sa gift ni God sa akin. Di ba mas mabigat yon? Kaysa naman loyal ka sa company, loyal ka lang sa mentor mo, or loyal ka because of the relationship. So, dapat din yung may belief ka din sa sarili mo. Ano ba naman 'yan? Paano ka? You cannot give what you don't have, 'di ba? 'Yun lang ang basic rule. Paano ka paano mo pasa yung energy mo, yung belief mo sa ibang tao, 'di ba? O mag-sign up ka dito, tutulungan kita sa tuturuan sa samahan. Kung ikaw mismo may doubt ka sa sarili mo kung kaya mo ba siyang turuan, kaya mo ba siyang samahan. Kaya sarili muna bago bayan. Oh, 'di ba? Remove remove self. Ano 'yan? Remove self. Remove self-limiting beliefs, 'di ba? Mentor downlines and yung mentor din natin, dapat mayroon tayong belief sa mentor natin. Hindi lang yun, hindi man yan nakagraduate yung mentor ko. Hindi. Sa ngalan ng mentor mo yan, siya ang pinadala ni God sa iyo because siya yung match sa iyo, because yung mentor natin, may guide yan, may blessing yan kay God. Siya mismo yung mentor natin, siya mismo nga magtaka, nasabi ko yun? Ay, hala, gagaling yung mentor, alam mo, gagaling at gagaling yan pag marami din siyang mentee because magle-learn and maka-learn din siya sa mga mentee niya. And believe also to your downlines kasi natututo tayo hindi lang sa ating uplines but also sa mga downlines din natin. Kasi meron tayong matututunan sa lahat ng mga bagay. Kaya open your eyes, open your heart, and pag ito, ma-open natin lahat yan, ay magiging ibang tao ka. Mag-align din ito sa attitude. And sa crosslines, hindi porket crossline natin yan, hindi na natin pansinin. Crossline natin yan, hindi na natin respetuhin, di ba? Wala tayong belief sa crossline natin. Magkaroon din tayo ng belief sa crossline natin because yung story nila is makadagdag ng belief sa atin. Di ba? Alam nyo ba, siya mas malaki masyado yung goiter niya noon because of sa goiter niya, yumaman siya. Di ba? At marami siyang natulungang ibang tao. Then, dapat mataas yung belief din natin sa company and sa owners. Dito, 'di ba, ang company natin nagbigay sila, kung alam niyo lang, nasa Henan ngayon, no? Hena? Yung yung naka-avail sa incentive. No, 'yan. Alam niyo ba, napakamahal doon. Itong company natin very generous. Nag-isip talaga sila kung paano ma-excite pa ang mga distributors and paano sila ma-reward, paano tayo ma-rewards, 'di ba? And yung owner natin, ito ang always kong sinasabi, we are so very blessed because nasa Jewish company tayo. Jewish ang nag-formulate ng lifestyles product. Yun pa lang ay ROI na tayo. Because
iba, 'di ba, chosen people of God. Ngayon nasa ano ako nung nagbasa ako, nasa Isaiah ako. Doon talaga makita mo yung gaano ka-love ni God ang mga Jewish. Sabi niya, favorite ko, very vocal. Love na love ko ang mga Jewish. Lahat ng i-pray nila, lahat ng hihilingan nila, ibibigay ko. Kahit ilang beses silang nagkasala, ilang beses ko rin silang patatawarin. And that's a promise because love masyado nila ang mga Jewish. And tayo, of course, lahat. No? Mga Gentiles, tayo lahat, love ni God. Pero ibang-iba talaga, may special talaga yung special ang ano, special talaga ang mga Jewish. Sabi nga doon, no, isipin mo pa lang daw na kalabanin mo mga Israelites is para mo na daw kinalaban si God. No, ganun niya kalab si yung mga Jewish. Then, dapat ang belief natin sa products. Yung products ay pasintabi lang po sa ibang mga religion ha. Yun lang po is sa akin lang yun. Yung sa belief ko yun, sa mga Catholics, if you're not a Christian, then bear with me. Alam ko, iba't iba tayo ng belief and I respect that. No? Then, yung sa products din natin, ang taas ng belief natin sa product natin, no? Sino ba dyan? We have the best product in the world. We have the best talaga, best among the best. From day one until now, hindi nag-iba ng ano, ano ba yan? Formula. You know? Hindi siya nag-iba ng formula kasi effective na ang product natin. 'Di ba? Kung punta nga tayo sa field, walang doubt. Ang ganda nun, yung may peace of mind ka habang nagse-share ka ng product mo, na kung hindi ka paniniwalaan, hindi rejection yung nafi-feel mo, kundi naaawa ka. Naaawa ka sa hindi naniniwala sa atin. Alam niyo kung bakit sus, alam naman natin 101% na kung maniwala lang ito sa atin, maka ma gagaling siya sa sakit niya, hindi lang sa sakit niya na appendicitis, pati naman yung bursitis nila. Yes or yes? Then, syempre, ito sabi ko sa inyo, kay God, believe. Yung sabi ko sa inyo na believe lang tayo dito, yung belief natin, nandito tayo sa lifestyles, hindi ito nagkataon, ito yung gift sa atin ni God. Kung nag-pray ka ngayon, kung nag-pray ka noon, kung nag-pray ka ah, noon at ngayon, in between, kung ito ang pinakita sa iyo ni God, ito yung para sa iyo. Kung may mga ups and downs man dito, may mga problema ka, it's just a road. Di, sabi nila, ay, grabe ko, mabilib ka ako sa mga GMDs kasi hindi natin alam yung pinagdaanan nila dito, no? Bago ka maging GMD. Because rough road talaga and very narrow ang papunta doon kay God, di ba? Pero, pag nandun na tayo sa dulo, ay, grabe. Yun na yung hindi mo ano ma-explain na success, parang complete ka na kasi marami kang pinagdaanan na mga problems na na-solve mo. And you are one of the strongest leaders here in lifestyles. Okay. Ano pa? Remove self-limiting beliefs, no? The only belief that matters is self-belief. 'Di ba? Hindi lang yung sabi mo, ay, sana all, GMD na. Bakit hindi mo sabihin, pwede all? So, ano pa? Ang next natin is, excited ako, grabe. Next natin na slides, ano na naman, C. Ano yung C? Ah, commitment. Ano yan, commitment? Okay. Ang commitment natin is, ano yan? Iba yung interested ka sa committed ka. So, next slides po. Yung slides natin, yung yung sa commitment natin. Iba kasi yung interested ka or committed ka. I am so interested with this business. Interested ako maging executive director. 'Di ba? Interested ako, ma'am. Ang gusto-gusto ko talaga, interested ako makasama ng Vietnam, interested ako makasama ng Hong Kong, no? Pero alam niyo ba, iba yung committed. Bakit hindi na gumalaw yung ano ko, yung slides ko? Wala na bang slides? Last na ba ito?
Yan. Oh, ano pa? So, ayan. Oy, may mga attitude, belief. Ano? Si Ma'am, si Ten daw. Okay. Okay. Ano ba? Wala na po. Yung sa attitude, interest, o yung commitment. Yung commitment, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. Hindi yun, ay, ah, mag-ED ako ngayon. Basta lang, wala lang akong magiging smooth lang yung path ko. Yun, magiging GMT ako basta wala lang problema along the way. Ay, ano ba yan? Susundin ko lang yung mga culture, ma'am. Ah, Susundin ko lang yung mga culture. Basta, wag lang nila akong i-trigger. Tama ba yun? 'Di ba? Hindi naman. Ay, magiging mabait lang ako kung mabait sila sa akin. No? Ay. So, when you're committed to something, you accept. No excuses. Only result. Yes or yes? Ano pa? Ano pa? Another slide. So, ano yan? Commitment. There's a difference between, when you're interested. Okay, balik nga. Balik nga. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. Hindi po. When you're committed to something, you accept. No excuses, only results. Kung makita niyo dyan. And next. Ano nga? Bilisan na natin ito. ABC to success. May mga discouragement din dito. 'Di ba? Nung nag-sign up tayo sa lifestyles, ay huwag ka magpasok diyan. Alam niyo ba, yung lifestyles is scam yan. Recruit yan. Mahirap magbenta. Ang mahal-mahal ng intra. Pero alam niyo ba, na ang mura ng intra. Sige daw, mag-detox program ka. Punta ka doon sa 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 natural yung sa natural doctor. Marami masyadong ipainom sa iyo, 'di ba? Mga dahon-dahon. 23, yung 23 bilhin mo 'yun lahat. Saan naabot ang 1/8 mo? 'Di ba? Tapos good for 15 days. Alam niyo ba? Kilala niyo ba ito si Colonel Sanders? Yan si Colonel Sanders yan yung nakadiscover sa KFC. Alam niyo ba yan? Na si Colonel Sanders, siya yung grabing rejections, thousand of rejection. Na encounter niya bago may nag-yes sa kanya. Pero alam niyo ba, yung isang yes na yun ang nakapabago sa buhay ni Colonel Sanders. Ang sarap ng niya, ng chicken, no? Sino bang kumain ng KFC? Ako kahapon sa KFC. Kumain din ako sa KFC kahapon. And ang sarap-sarap ng chicken niya, no? Pero alam niyo ba na grabe yung discouragement ng wife niya sa kanya na wag na, tigilan mo na yan. Matanda ka na, wag ka nang mangarap. Ang dami ng rejections. Ibigay mo na lang yung ibang success sa ibang tao. Pero patuloy pa rin siya, no? Kung na-discourage si Colonel Sanders, siguro walang KFC ngayon. Kaya tayo naka-benefit ngayon. No? Unli gravy! Di ba, Mang Kesa? Unli gravy! So, ano pa? Okay. Ibalik natin. Meron dyan, kung makita niyo, never give up. Sabi niya, di ba, very uso ito dyan sa Facebook. Yung nagdig ng diamonds. Yung hindi na-give up. Di ba na, siya ang nakakuha ng diamonds. You never know how close you are. Hindi natin alam. Andyan na pala tayo sa dreams natin, pero napagod. Tinalikuran natin, hindi natin alam. 1 inch away na lang pala tayo sa success natin. Yes or yes? So next is, ano pa? Next is, yan, excitement. Dapat excited tayo dito, ha? Hindi tayo hallelujah. Excited tayo. Alam niyo bakit tayo excited? It's because we have the best product in the world. We have the best business in the world. We have the best community in the world. Dapat happy tayo. Alam niyo, ma'am, paano ako maging happy na wala pa akong pera? Ay, nako, sabi ko lang sa inyo, siguro si Ma'am Feline, meron na yan siyang, ngayon, Fort Everest. Kung
iniinom niya yung dami siyang, di ba, bumabata si Ma'am Piling, ang ginagamit nilang intra, more than 30,000 pesos per month ang iniinom niya. Kaya, ayan, para siya nagpabikibelo. Ewan ko bakit, sabi ko, bumabata ka. Hanggang ngayon, ay, patuloy pa rin. Bumabata. Ay, 5 years from now, para na lang siyang 20 plus yan. Kasi ngayon, parang lang siyang 40 plus. So, next year, parang, ano na naman siya, 20 plus. Pagka next 20 plus, ano ba yan? Baka mag 1 year old na. So, success. Okay. From success consists of going from failure to failure without loss or enthusiasm. Ang success, ang failure is not an opposite to success. It's part of your success. Yung problem, it's not an opposite of success. It's part of your success. Kaya nga, kung attitude pa rin, no? Kung tingin natin sa problema is problema, attitude pa rin. Pero dito sa lifestyles, tinuturuan tayo na tignan natin ang problema natin as an opportunity. Binigyan tayo ng opportunity to solve that problem because ang problem solver, alam nyo ba, nagiging successful businessman kasi naghahanap ng paraan para isolve ang problem. Hindi naghahanap ng paraan paano malugmok. Iiyak lang sa loob ng kwarto hanggang malugmok. 'Di ba? So next, ano pa? Malapit na tayo. So focus. So stay focused, focus your desire. Then desire your focus, no? Decide exactly what you want. Ano bang gusto mo dito sa lifestyles? Laag-laag lang ba? Pasyal-pasyal lang ba? O gusto mong tumulong na maraming tao? Gusto mong maging successful dito because you are committed sa mga sa family mo. Wag na kay upline kasi pangit masyado, no? Because kay upline, sorry talaga upline, hindi ko na-hit yung goal ko. Anong sabi ni upline? Hindi ka mag-sorry doon sa hindi ka mag-sorry sa akin, mag-sorry ka sa anak mo na gipromisan mo na bigyan mo ng magandang buhay. Then write it down specifically. Dapat i-write mo yung yung gusto mo talaga. Kaya nga may list of dreams tayo, no? Tapos focus tayo doon. Kung gusto mo ng Toyota Alphard, ay may bago pala akong distributor, no? Grabe, thank you. Yung may bago akong leg ngayon, under kay Jenny Pacquiao, no? Ginapacquiao na niya lahat. Then, andyan na sila Ma'am Lorna, Ma'am Vilma, no? And marami pa dyan. Ay, soon to be executive directors. Doon, under my organization ko. Sabi na Ma'am Vilma, anong gusto mong car? Walang pagduha-duha. Sabi niya, Toyota Alphard. Ay, nag-appear kami kasi yun ang gusto ko. Diba? Very specific. Alam na alam. So, set a deadline for long term and short term. Dapat may deadline. Hindi yung, kasi, no, dito nag-fail ang mga distributors. Gusto ko mag-GMT. When? Basta. Gusto ko mag-GMT. When nga? Basta, along the way, malalaman natin yan pag marami na akong downlines. Hindi yan. Kailangan may deadlines tayo. So, make a list of everything you will have to do. Diba, sabi nga ni GMD June, gawa tayo ng weekly plan. Sabi nila ni Ma'am Jen, gawa ka ng weekly plan, monthly plan, meron kang long-term plan dito, and organize your list in a plan of activity according to priority matters. Alam niyo naman yung 80-20 rules, no? 20-80 rules. Yun lang. Pag alam natin yun na ma-arrange natin ito lahat. Then take action immediately. Act now. Ay, act now. Lalo na yung, sino dyan mga phlegmatic, no? Mga procrastinator. Isulat natin yan lahat kung ano yung gusto natin. Hindi ako procrastinator. Ganyan sarili mo, mga phlegmatic. So do something every day that moves you towards your major goal. Lahat ng ginagawa natin dapat sinasabi ko always sa mga under sa mentorship ko, sabi ko every time mag-decide tayo, maka-benefit ba yung self mo 5 years from now? Hindi lang yung ngayon ang tingnan natin, 5 years from now. Be a goal getter. Be a goal getter. So type nga GG.
Gigi ako. Yes daw, sabi ni Ma'am LB Dukdusil. So, sayang yung mga ano, no, yung wala dito. Pero anyways, Gigi ako, sabi ni Ma'am Malu. Si Maricel sa Dicon. Okay. So, ano pa, yun lang. Thank you very much sa ano sa pakikinig. Gigi ako. Alam niyo anong Gigi? Sa mga ano sa Gandang-ganda. ganda, pwede din gandang-ganda sa sarili. Yun yung mga ano, mga millennials, gandang-ganda sa sarili. Ang mga ano na ngayon, mga Gen Z, Gigi, go na go ako. GG, GGS, GGSS, gandang-ganda sa sarili, super, super. Gigi ako. Yes! So, thank you very much. I hope may na-learn kayo dito. So, may na-learn ba kayo? GG ako. Ay, ako. Lahat ng GG. Yan, si NMD Rodelin Dianan. Ay, super. Nagagandahan ako dyan. Yan yung legit GG. Then tayo lahat dito, legit tayong GG. No? Kasi, di ba? Alam nyo, yeah, sabi ni Ma'am Yvette, GG ako, maraming learnings, grabe yung mukha natin, no? Parang tita na natin yan pagdating ng panahon. Yung mga bagong sign up, pa-picture kayo kasi magiging tita nyo yung nasa picture because pag healthy tayo, mag-graduate lang yan outside. And hindi lang yung iniinom natin ang kapabata sa atin and also yung outlook natin sa life. Duh. Oh, grabe, pag happy ka inside, I'm always, yung na-feel ko yung happiness, sabi ko nga sa Erin, bakit ako always excited? Grabe ako, go na to. Yeah, I'm so excited. You know why? I don't know din. Basta excited lang ako. Tapos pag excited ka, no, nakikita yung mga negative sa paligid. So, with that, thank you very much. And good morning, everyone. Wow! I can say nothing but gandang-ganda ako. Lahat na lang ng kajihan dyan. Kala ko kanina, it's more than a KFC pala, but a better ABC ng product natin, the appetite, blood sugar, cholesterol with the fiber life. Ibang versions ng ating ABC. The attitude, the belief, and the commitment. I'm sure marami tayong mga definitions ng acronyms sa ating buhay. Right? I hope na we enjoyed because Gina G for every inch of the day, and I hope na yung mga 40 participants natin nag-enjoy because every end of the day, because of our commitment na sinasabi ni Ma'am May, we are all God's masterpiece. So we started it with our heart and our hands and offer as a gift to the whole world because business global tayo. Wag nating kakalimutan whether our work in progress, it is a good work what we started and to have a glorify unfold for a lifetime. Di ba ang gandang-ganda? So I hope this Monday workshop will eventually get a touch na mapapapasana all ka. Sabi nga ni Ma'am May kanina, sana ano nga yun, Ma'am, nalimutan ko na. Kasi Gina G ako sa every learnings na Pwede nakukuha ko all. ngayon. Yes, very on the go, goal setter, gandang-ganda. Get me here in to the Zoom line and we know that everything will be okay because we are all God's masterpiece. All right, at this end, ang sarap pag-usapan ng mga buhay, di ba? So, it's now 11:25 a.m. The participants is growing compared kanina, moving and growing, going and getting, and we continue praying na makauwi sila safe sa kanilang bonding, sa kanilang Bohol incentive, sa kanilang with the friends meeting and at the same time marketing, 'di ba? So let's have to claim our loving presence by having the closing prayer for this morning Monday workshop.